They're like empty shells, Kami. Parang mga manikang walang kaluluwa. Ang mga salitang yon, binitawan sa mahinang boses mula sa kabilang silid, ay tumarak sa aking pandinig na parang pinongbubog. Nakaluhod ako sa malamig na sahig na gawa sa nara, sa isang sulok ng pasilyo kung saan hindi ako pansinin. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na kabayong gawa sa kahoy. Isa sa mga paa nito ay naputol, ang pintura ay bakbak na. Natagpuan ko ito sa ilalim ng isang sofa, nakalimutan at inalikabok. Dahan-dahan kong sinusubukang idikit ang paa nito gamit ang pandikit na nahanap ko sa kusina. Iniisip ang kislap sa mga mata ng batang si Mateo kapag nakita niya itong buo na ulit. Ngunit ang mga salitang binitiwan ni Ginoong Leandro Villacorte ay tila nagpabigat sa hangin. Ginawang bato ang hawak kong laruan. Mga kaluluwang walang laman. Mga manika. Iyon pala ang tingin niya sa sarili niyang mga anak. Napatigil ang aking paghinga. Ang dating amoy ng floor wax at mamahaling air freshener ay biglang naging amoy ng gamot sa ospital. Malamig at walang buhay. Ang bawat butil ng alikabok na lumulutang sa sinag ng ilaw mula sa bintana ay tila naging napakalinaw. Bawat isa'y isang tahimik na saksi sa kalungkutang bumabalot sa tahanang ito. Paano mo pupunuin ng pagmamahal ang isang bagay na itinuring ng walang laman? Ang tanong na yon ang nagbalik sa akin sa simula ng lahat. Sa unang pagtapak ko sa mansyon ng mga Villacorte kaninang umaga, dala ang aking lumang bag na puno ng ilang pirasong damit at sandamakmak na pag-asa. Tumayo ako sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Ang pangalang Villacorte ay nakaukit sa ginto, kumikinang sa ilalim ng araw ng San Aurelio. Mula sa labas, ang bahay ay parang isang paraiso, napapaligiran ng mga halamang tropikal. May mga bintanang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Ngunit nang bumukas ang pinto, isang nanunuot na lamig ang sumalubong sa akin. Isang lamig na walang kinalaman sa lakas ng aircon. Ang sumalubong sa akin ay si Aling Elvira, ang mayordoma, isang babaeng may matigas na mukha at mga matang tila sinusuri ang bawat hibla ng aking pagkatao. Dinala niya ako sa loob, kung saan ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na kaya mong makita ang sarili mong refleksyon. Isang refleksyon ng isang babaeng pagod, may bahagyang bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit may determinasyong hindi matitinag. Dito ang dining hall, sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin at doon ko sila unang nakita. Ang tatlong anghel, Inigo, Leora at Mateo. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na gawa sa mahogany, sapat na para sa 20 tao. Ngunit sila lang tatlo ang nandoon, kasama ang isang babaeng nakaputing uniforme na nakatayo sa likod nila. Kumakain sila sa isang nakabibinging katahimikan. Walang usapan, walang tawanan. Ang tanging maririnig mo ay ang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan. Isang tunog na paulit-ulit at walang emosyon. Para silang mga perpektong manika na nakaupo para sa isang litrato. Yumuko ako ng bahagya. Magandang umaga po, sabi ko sa malumanay na boses. Tatlong pares ng mga mata ang tumingin sa akin. Malalaki, bilugan, ngunit blangko. Walang kuryosidad, walang ngiti. Tumingin lang sila, tapos ay ibinalik ang pansin sa kanilang pagkain na parang isa lamang akong aninong dumaan. Dinala ako ni Aling Elvira sa kusina. Ang pangalan mo ay Amarisa Calderon, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang pag-uulit ng impormasyong nabasa niya sa aking papeles. Ikaw ang pansamantalang house help. Ang trabaho mo ay maglinis at magluto kung kinakailangan. Malinaw? Tumango ako. Opo. May tatlong patakaran dito na hindi mo dapat kalimutan. Patuloy niya, itinataas ang isang daliri sa bawat bilang. Una,
Bawal kang makipag-usap sa mga bata, maliban kung sila ang unang kumausap sa'yo. Pangalawa, bawal kang pumasok sa kanilang play therapy room sa ikalawang palapag. At pangatlo, at pinakamahalaga sa lahat, huwag mong pakialaman ang proseso ng kanilang mga doktor at therapist. Nandito ka para maglinis, hindi para maging kaibigan nila. Mas lalong hindi para maging nanay nila. Naiintindihan mo? Ang huling mga salita ay tila isang sampal. Tumangulang ako, nilunok ang pait sa aking lalamunan. Opo, Aling Elvira, malinaw po. Sinimulan ko ang aking trabaho. Bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng yaman. Mga painting sa dingding, mga antigong florera, mga chandelier na kumikinang na parang mga diamante. Ngunit sa ilalim ng lahat ng karangyaan, may isang kalungkutang hindi maitatago. Ang katahimikan. Isang katahimikang mabigat, tila may sariling bigat na pumipiga sa dibdib ng sino mang makaramdam. Habang nagpupunas ako ng alikabok sa sala, nakita ko si Leora na tahimik na nagkukulay sa isang maliit na mesa. Ang buhok niya, na itim at tuwid, ay nakatakip sa kanyang mukha. Bigla, isang krayolang kulay dilaw ang gumulong mula sa mesa at nahulog sa sahig malapit sa aking paanan. Natigilan ako. Naalala ko ang unang patakaran, bawal makipag-usap. Pero ang puso ko, ang puso ng isang dating guro, ay hindi kayang tiisin na makita ang isang batang nangangailangan. Imbes na pulutin at ibigay sa kanya, ginawa ko ang isang bagay na mas tahimik. Gamit ang dulo ng aking sapatos, marahan kong itinulak ang Crayola palapit sa kanyang upuan, hindi inaalis ang aking tingin sa florerang aking pinupunasan. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang kanyang pagtigil. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kanyang buhok. Nakita niya ang Crayola, nag-atubili siya sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong pinulot. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Ngunit sa sandaling iyon, sa tahimik na pag-unawang iyon, naramdaman kong may isang maliit na butas na nabuksan sa pader ng yelong bumabalot sa kanila. At ang maliit na pag-asang iyon ang nagtulak sa akin na ayusin ang sirang kabayong kahoy na nakita ko. Baka sakali, baka sa pamamagitan ng maliliit na bagay, maibalik ko ang nangiti sa kanilang mga labi. Ngunit ang lahat ng pag-asang iyon ay biglang gumuho, pinasabog ng mga salitang narinig ko mula sa opisina ni Ginoong Villacorte. I don't know, Kami. Parang wala pa ring epekto ang mga therapy. They're like empty shells. Gastos lang lahat. Ang kabayong kahoy ay nasa aking palad pa rin. Ang pandikit ay nagsisimula nang matuyo sa aking mga daliri. Dati, ang bahay na ito ay malamig lang. Ngayon, naging malupit na ito. Ang bigat ng katahimikan ay hindi na lamang kalungkutan. Ito ay paghuhusga. Isang hatol na ibinigay ng isang ama sa kanyang mga anak. Isang hatol na sila'y mga sirang laruan na hindi na sulit ayusin. Nakatayo ako roon sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang putol na pag-asa. Sa likod ng saradong pinto, naroon ang isang amang sumuko na. At sa labas, sa malawak na salas, naroon ang tatlong batang hindi man lang alam na sila'y isinuko na pala. Ang mga salitang iyon, gastos lang lahat, ay kumapit sa aking diwa buong magdamag, parang isang makating tela na hindi ko maiwaksi. Sa aking maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo, kung saan ang tanging tanawin mula sa bintana ay isang mataas na pader, ipinangako ko sa aking sarili. Hindi sila mga manika, hindi sila mga basyong sisidlan. Kailangan lang nila ng isang taong makakakita sa kanilang totoong anyo, sa likod ng katahimikan at mga matang walang kislap. Kinabukasan, pagkatapos ng aking mga gawaing panlinis sa umaga, habang ang mga therapist ay nasa kanilang session kasama ang mga bata at si Aling Elvira ay abala sa pamamalengke. Sinuway ko ang mga patakaran, hindi sa paraang maingay o subversibo, kundi sa paraang pinakatahimik na alam ko. Pumunta ako sa bodega sa likod bahay.
Isang lugar na amoy lumang papel at alikabok. Doon, sa isang sulok, nakatambak ang mga malalaking karton, mga kahon ng bagong appliances, telebisyon, at kung ano-ano pang mamahaling gamit. Para sa iba, ito ay basura. Para sa akin, ito ang mga materyales para sa isang himala. Isa-isa kong hinila ang mga kahon, palabas sa hardin, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga. Kumuha ako ng gunting at isang rolyo ng packaging tape mula sa kusina. Hindi ako nagsalita, hindi ako tumawag ng pansin. Umupo lang ako sa damuhan at nagsimulang gumupit. Ang tanging maririnig ay ang marahang tunog ng gunting na humihiwa sa karton at ang sagitsit ng tape habang ito'y aking hinihila. Una, gumawa ako ng isang pader. Pagkatapos, isang tore. Pagkatapos, isang maliit na bintana na ginupit ko ng maingat. Hindi nagtagal, isang anino ang tumakip sa aking ginagawa. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. Si Mateo. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mga hinlalaki ay nakasuksok sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang kanyang maliliit na paa ay tila may sariling isip. Humahakbang palapit. Pagkatapos ay aatras. Na parang isang alon na nahihiyahiyang humalik sa dalampasigan. Nginitian ko siya. Hindi isang malaking ngiti, kundi isang maliit at banayad na pagtaas lamang ng gilid ng aking labi. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng karton na ginupit ko ng pabilog at marahan itong inilapag sa damuhan sa pagitan naming dalawa. Isang paanyaya. Nag-atubili siya. Pagkatapos, dahan-dahan, lumuhod siya at kinuha ang bilog na karton. Tiningnan niya ito. Tiningnan niya ako. Tapos, inilagay niya ito sa ibabaw ng toreng aking ginawa. Sumunod si Leora. Wala siyang sinabi, ngunit umupo siya sa tabi ko. Kumuha ng ilang piraso ng natirang karton at nagsimulang gumuhit ng mga bulaklak dito gamit ang mga bato bilang kanyang panulat. At sa huli, dumating si Inigo, ang pinakatahimik sa kanilang lahat. Tumayo lang siya sa malayo, pinapanood kami. Akala ko ay hindi na siya lalapit. Ngunit nang gumawa ako ng isang arko para maging pasukan ng aming munting kaharian, lumapit siya, kumuha ng isang mahabang piraso ng karton at itinayo ito na parang isang bandila sa pinakatuktok ng tore. Sa loob ng isang oras, ang dating mga piraso ng basura ay naging isang kaharian, isang palasyo na gawa sa karton at pangarap. May mga bintana si Leora, may bandila si Inigo, at may maliit na trono sa gitna si Mateo. Doon, sa loob ng kanilang munting mundo, nakita ko ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. Nakita ko silang naglalaro. Bigla, narinig ko ang isang bulong mula kay Inigo na nakaupo sa tabi ng kanyang bandila. Isang bulong na napakahina na kung hindi ka nakikinig ng mabuti ay iisipin mong hangin lang. Ako si Haring Araw. Isang bulong lang iyon, pero para sa akin, umaling-awngaw ito sa buong mansyon na parang isang sigaw ng tagumpay. Napuno ng luha ang aking mga mata. Hindi sila mga manikang walang laman. Sila ay mga hari at reyna na naghihintay lang ng kanilang kaharian. Hindi ko namalayan ang pagdating ng sasakyan ni Ginoong Villacorte. Nabalik lang ang aking diwa nang makita ko siyang nakatayo sa may pintuan ng sliding glass door. Ang kanyang briefcase ay nakabitin sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay hindi maipinta. Natigilan siya roon. Pinapanood ang kanyang mga anak na gumagapang papasok at palabas ng isang kastilyong gawa sa basura. At sa sandaling iyon, nakita niya. Ngumiti si Leora. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata habang ipinapakita niya sa akin ang isang bulaklak na kanyang iginuhit. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ginoong Leandro. Ang tigas ng kanyang mga balikat ay tila lumambot. Ang kunot sa kanyang noo ay bahagyang nawala. May kung anong emosyon sa kanyang mga mata. Pagkalito? Siguro. O baka pagkamangha.
Ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang magarang kotse ang pumarada sa likod ng sasakyan ni Ginoong Leandro. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng isang mamahaling bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Si Camila Villacorte, ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang mga babala. "Kuya, what's this?" tanong niya. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga bata, sa akin, at sa kahariang gawa sa karton na may halong pagkasuklam. Ngunit hindi siya sinagot ni Leandro. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa ngiti ni Leora. Nakita ni Camila ang ekspresyon sa mukha ng kanyang kapatid. At nang bumaling ang tingin niya sa akin, nakita ko ang isang bagay na nagpatindig ng aking mga balahibo. Hindi na ito pagkasuklam. Ito ay kalkulasyon. Isang malamig at mapanuring tingin na tila sinusukat ang aking halaga at ang panganib na maaari kong idulot. Nang gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, may naramdaman akong isang bagay sa bulsa ng aking uniforme. Isang maliit at nakatuping piraso ng karton. Binuklat ko ito. Ito ay isang guhit ni Leora. Isang malaking araw na may nakangiting mukha. Niyakap ko ang munting guhit. Isang patunay, isang lihim na ibinahagi sa akin. Habang papalabas ako ng kusina para umakyat sa aking silid, napadaan ako sa sala. Nakita kong kausap ni Camila si Leandro. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw. "Kuya, I'm happy for the kids, really," sabi niya. "But we need to be careful. Masyadong mabilis. Baka may hidden agenda siya. You don't know her background." Hindi ko na narinig ang sagot ni Ginoong Leandro. Mabilis akong umakyat, ang puso ko'y kumakabog. Pagdating ko sa pasilyo, nakita kong pumasok si Camila sa isang silid-aklatan. May hawak na telepono. Hindi ko sinasadya, ngunit narinig ko ang kanyang mga huling salita bago niya isara ang pinto. "Magkano ang singil mo para alamin ang lahat tungkol sa isang tao?" Pangalan niya ay Amarisa Calderon. Kinabukasan, ang kaharian ng mga kahon ay wala na. Paglabas ko sa hardin, ang tanging natira ay ang bakas ng aming kasiyahan sa damuhan. Maayos na itong nilinis at itinapon na parang isang panaginip na binura pagkagising. Iyon ang paalala sa akin ni Aling Elvira nang hindi nagsasalita na ang lahat ng bagay sa bahay na ito ay may hangganan, lalo na ang mga bagay na nagdudulot ng bahagyang gulo sa perpekto nilang kaayusan. Ang mga bata ay bumalik sa kanilang karaniwang katahimikan sa hapagkainan, ngunit may nagbago na. Paminsan-minsan, sumusulyap sa akin si Leora mula sa ilalim ng kanyang buhok. Si Mateo naman, habang naglalakad, ay tila sinasadyang dumaan ng napakalapit sa akin. Ang kanyang balikat ay halos dumaplis sa aking binti. Maliliit na bagay, oo. Ngunit sa isang desyertong walang tubig, ang mga ito'y parang isang patak ng ulan. Sa kabilang banda, naging mas madalas ang pagdalaw ni Camila. Palagi siyang may dalang kung anong mamahaling laruan o libro, mga bagay na tinitingnan lang ng mga bata nang walang interes bago ilapag sa isang tabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi para sa mga bata. Ang mga mata niya ay para sa akin. Bawat galaw ko ay tila kanyang sinusuri. Bawat ngiti ko sa mga bata ay tila kanyang tinitimbang. Nararamdaman ko ang kanyang tingin sa aking likod, malamig at matalim. Isang hapon, habang ako'y nagdidilig ng mga halaman malapit sa bintana ng silid-aklatan, narinig ko muli ang kanyang boses sa telepono. Mas mahina ngayon, tila ayaw magpahalata. O iyon na nga, iniwan niya ang pagtuturo sa San Estrella. Hindi. Walang malinaw na dahilan sa records. Bigla na lang. At may mga utang siyang iniwan. Hindi malaki, pero sapat para masabing gipit siya. Ano pa? Ang nanay. Oo, matagal na palang may sakit. Alzheimer's. Sige, sapat na yan. I-text mo sa akin ang buong detalye. Ang hangin ay tila nawala sa aking mga baga. Ang aking nakaraan
ang aking mga pinagdaanan, ang sakripisyo ko para kay inay, ang mga gabing walang tulog, ang bawat pisong inutang ko para sa kanyang mga gamot. Lahat ng iyon ay naging mga simpleng datos na lamang sa isang text message, mga bala na inihahanda para iputok sa akin. Nanginig ang kamay kong may hawak ng pandilig. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipaliwanag na hindi ako masamang tao, na ang pag-alis ko sa pagtuturo ay hindi pag-abandona, kundi pagmamahal. Ngunit kanino ako magpapaliwanag? Sa isang anino? Sa likod ng pinto? Pinili kong manahimik. Ipinagpatuloy ko ang aking trabaho, ngunit sa loob ko, isang pader ang nagsimulang itayo. Isang pader para protektahan ang aking sarili. Sa halip na hayaang lamunin ako ng takot, ibinuhos ko ang aking atensyon sa mga bata. Kung may anino mang bumabalot sa akin, sisiguraduhin kong ang liwanag ay mananatili para sa kanila. Isang hapon, nakaupo kaming tatlo sa sahig ng malawak na sala. Walang therapist, walang ibang nakatingin. Inilahad ko ang aking mga palad sa kanila. Alam niyo ba ang larong nanay-tatay? Tanong ko. Tiningnan lang nila ako. Kinuha ko ang kamay ni Leora. Ganito lang yan. At sinimulan kong ituro ang simpleng laro ng pagtatapik ng palad. Nanay, tatay, gusto ko ng tinapay. Ate kuya, gusto ko ng kape. Lahat ng gusto ko ay susundin niyo. Sa una, si Leora ay nag-aatubili. Ang kanyang mga galaw ay matigas. Ngunit nang ulit-ulitin namin, unti-unting lumambot ang kanyang mga kamay. Nagsimula siyang ngumiti sa bawat tapik. Nakita ito ni Mateo at kusa na siyang lumapit. Ang kanyang maliliit na kamay ay sabik na sumali. Si Inigo, gaya ng dati, ay nanood lang mula sa malayo. Isa pa, sabi ni Leora. Ang boses niya ay halos isang bulong. Ngunit yun ang pinakamalakas na narinig kong pagsasalita niya. At naglaro kami. Sa gitna ng larong iyon, sa isang saglit na hindi ko malilimutan, habang ang aking palad ay nakatihaya at naghihintay sa tapik ni Leora, dahan-dahang ipinatong ni Mateo ang kanyang maliit na kamay sa ibabaw ng kamay ko. Hindi bahagi ng laro, isang kusa at tahimik na pagdampi. Tumingala siya sa akin at sa kanyang mga mata, may nakita akong isang bagay na matagal nang nawawala. Tiwala. Iyon ang sandaling pumasok si Ginoong Leandro sa sala. Nakita niya kaming lahat. Nakaupo sa sahig. Masaya. Ang kamay ng kanyang anak ay nasa ibabaw ng sa akin. Isang namangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Ang namamaang ngiting iyon sa mga labi ni Ginoong Leandro ay parang sikat ng araw na sumilip sa madilim na kalangitan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na higit pa sa pagiging empleyado. Naramdaman kong bahagi ako ng isang maliit na himala. Isang tagumpay na hindi masukat ng salapi. Ang pagdampi ng kamay ni Mateo sa akin, ang ngiti ni Leora, ang pagmamasid ni Inigo, ang mga ito ang naging sahod ko. Isang sahod na nagpupuno sa kaluluwa. Ngunit ang sikat ng araw ay panandalian lamang. At sa pagdating ni Camila, ang mga ulap ay nagsimulang magtipon muli. Hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na kulay sa harap ng kanyang kapatid. Ngumiti siya, pinuri ang pagbabago sa mga bata, at nagkunwaring natutuwa sa aking ginagawa. Ngunit kapag si Ginoong Leandro ay nakatalikod, ang kanyang mga mata ay nagbabaga ng babala. Isang malamig na pangako ng kapahamakan. Isang hapon, ilang araw pagkatapos noon, naglalaro kami sa hardin. Ang kaharian ng mga kahon ay wala na, ngunit ang diwa nito ay nanatili. Naghahabulan kami sa malawak na damuhan. Ang halakhak ni Mateo, bagamat mahina, ay musika sa aking pandinig. Si Leora, sa kanyang sariling paraan, ay tumatakbo na parang isang diwata. Ang kanyang mga kamay ay nakalahad na tila niyayakap ang hangin. Sa sobrang katuwaan, hindi napansin ni Mateo ang isang bahagi ng damuhan
na medyo basa dahil sa pagdidilig kaninang umaga. Nadulas siya. Isang simpleng pagkadulas, bumagsak siya sa malambot na damo at ang unang reaksyon niya ay hindi pag-iyak, kundi pagtawa. Agad akong lumapit. "Mateo, okay ka lang anak?" Tanong ko habang tinutulungan siyang tumayo. "Okay lang, Ate Amarisa," sabi niya. Pinapagpagan ng kanyang shorts. May maliit siyang galos sa tuhod, isang sugat ng katapangan na karaniwan sa lahat ng batang naglalaro. At sa eksaktong sandaling iyon, na parang isang buwitreng naghihintay ng pagkakataon, lumabas si Camila mula sa bahay. "Oh my God! Mateo, what happened?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng artipisyal na pag-aalala. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang bata. Tinitingnan ng galos na para bang ito'y isang malubhang sugat. "My poor baby! Look what happened to you!" Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Anong nangyari dito, Amarisa? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Hindi mo ba sila binabantayan?" "Naglaro lang po kami, Ma'am Camila. Nadulas po siya ng bahagya." Sagot ko ng mahinahon. Kahit na ang puso ko ay nagsimula ng kumabog ng mabilis. "Naglaro?" Umismid siya. "Hindi ba't delikado ang pagpapatakbo sa damuhan? Paano kung sa bato siya tumama? Paano kung nabagok ang ulo niya?" Ang bawat tanong niya ay isang akusasyon. Sakto namang lumabas si Ginoong Leandro na naalarma sa sigaw ng kanyang kapatid. Nang makita niya ang galos ni Mateo at ang galit na mukha ni Camila, agad na lumitaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Anong nangyari?" tanong niya. "Tingnan mo, kuya," sabi ni Camila. Itinuturo ang galos. Ito ang resulta ng kawalan ng pag-iingat. Pinabayaan niya ang mga bata. Bago pa man ako makapagsalita, hinila ni Camila ang kanyang kapatid palayo. "Kuya, can we talk? Privately." Pumasok sila sa silid-aklatan at isinara ang pinto. Naiwan akong nakatayo sa hardin kasama ang 3 bata na ngayon ay natahimik na. Ang kasiyahan kanina ay parang bulang-biglang naglaho. Si Mateo, na kanina'y tumatawa, ay nagsimula ng umiyak. Hindi dahil sa sakit ng kanyang sugat, kundi dahil sa bigat ng tensyon sa paligid. Niyakap ko siya. "Tahan na. Walang anuman yan." Bulong ko. Ngunit sa loob ko, alam kong meron. Ang lason ay nagsimula ng kumalat. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Ginoong Leandro mula sa silid. Mag-isa. Ang mukha niya ay seryoso, ang dating nangiti ay ganap ng nabura. Lumapit siya sa akin. "Amarisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay formal at malamig. "Pumasok muna kayo ng mga bata." Sumunod kami. Sa sala, pinaupo niya ang mga bata sa sofa bago ako hinarap. "Umupo ka," utos niya. Umupo ako sa isang silyang nasa tapat niya. Pakiramdam ko'y isa akong kriminal na iimbestigahan. Tinanong ko si Camila tungkol sa'yo. Simula niya, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. "Tungkol sa background mo." Nanlamig ang aking buong katawan. "Totoo bang bigla ka nalang umalis sa pagtuturo sa San Estrella?" Tumango ako. "Opo." "Bakit? Ano ang sasabihin ko? Na isinuko ko ang aking pangarap para alagaan ang aking ina hanggang sa kanyang huling hininga. Na ang bawat araw ay isang laban sa pagitan ng pag-asa at pagod. Paano ko ipapaliwanag ang sakit at sakripisyo sa isang taong hindi naman handang makinig? Mayroon po akong personal na problemang kailangang asikasuhin noon." Sagot ko sa mahinang boses. "Isang problemang may kinalaman sa utang?" Diretsong tanong niya. Pakiramdam ko ay sinampal ako. "Nagkaroon po ng malaking gastos sa pagpapagamot." "Mayroon ka bang formal na training sa childcare? Any certifications?" Putol niya sa akin. Umiling ako. "Wala po. Pero mahal ko po ang mga bata." Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata
ay hindi na ang mga matang nakakita ng himala sa hardin. Ang mga ito ay mga mata ng isang ama na natatakot, isang amang binulungan ng pagdududa, isang amang handang maniwala sa pinakamasamang senaryo para lang maprotektahan ang kanyang sarili sa posibleng sakit. Ang pagmamahal ay hindi sapat, Amarisa, sabi niya, at ang mga salitang iyon ay tumusok sa akin ng mas malalim kaysa sa anumang akusasyon. Tumayo siya. Mula ngayon ang mga therapist na lang ang hahawak sa mga aktibidad ng mga bata. Walang laro sa labas maliban kung kasama sila. Just stick to your duties, Amarisa. Ang mga tungkulin kung bakit ka kinuha. Pagkatapos ay tinalikuran niya ako. Naiwan akong nakaupo roon, hindi makagalaw. Isang lamat, isang maliit na insidente, isang galos sa tuhod, ay naging isang malaking lamat sa salamin ng tiwalang akala ko'y nagsisimula ng mabuo. Tumingin ako sa mga bata. Nakatingin silang lahat sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng kalituhan. Sa sandaling iyon, hindi na lang trabaho ang nanganganib na mawala sa akin, kundi tatlong maliliit na pusong nagsisimula palang magtiwala. Pagkatapos ng araw na yon, ang bahay ay muling binalot ng yelo, mas makapal at mas malamig kaysa dati. Ang mga patakaran ni Aling Elvira ay hindi na lamang mga salita. Naging mga pader itong hindi ko malampasan. Ang paglapit ko sa mga bata ay limitado na. Ang mga therapist na dati nagtataka sa biglaang pagbuti ng mga bata ay tila naging mas strikto na parang mga bantay na nagbabantay sa mga prinsipe at prinsesa mula sa isang masamang impluensya. At ako ang impluensyang yon. Ang dating mga sikretong sulyap at ngiti mula kina Leora at Mateo ay napalitan ng mga tinging puno ng pagkalito at lungkot. Minsan, nakikita ko silang nakatingin sa akin mula sa malayo na parang nagtatanong kung bakit bigla akong naging estranghero sa kanila. Ang puso ko'y dinudurog sa bawat pagkakataon. Si Ginoong Leandro ay halos hindi ko na nakikita. Palagi siyang nasa loob ng kanyang opisina o wala sa bahay. At kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, umiiwas siya ng tingin na parang ang pagtingin sa akin ay isang paalala ng kanyang kabiguan o ng kanyang pagdududa. Sa gitna ng lahat ng ito, si Camila ang naging reyna ng palasyo. Siya na ang nagdidikta kung ano ang dapat gawin, kung anong therapy ang pinakamabisa. Palagi siyang naroon. Ang kanyang boses ay parang lason na unti-unting kumakalat sa bawat sulok ng mansyon. Alam kong may binabalak siya. Nararamdaman ko ito sa hangin. Hinihintay niya lang ang perpektong tiyempo, ang huling bira na tuluyan ng sisira sa akin. At ang tiyempong yon ay dumating isang Biyernes ng gabi. Isang malakas na bagyo ang humahagupit sa San Aurelio. Ang hangin ay sumisipol sa labas ng mga bintana at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos na parang ang langit mismo ay umiyak. Ang mga ilaw ay bahagyang pumipikit-mikit dahil sa lakas ng hangin. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay mas mabigat. Pinatindi ng ugong ng bagyo sa labas. Dahil sa takot sa kulog, hindi mapakali si Inigo. Siya, na pinakatahimik sa lahat, ay siya ring pinakamatatakutin sa malalakas na tunog. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang therapist na naka-duty ay abala sa pagpapakalma kina Leora at Mateo. Ang puso ko ay hindi natiis ang nakikita ko. Lumabag ako sa patakaran. Para sa gabing iyon, handa akong harapin ang anumang parusa. Dahan-dahan akong lumapit kay Inigo. Umupo ako sa sahig sa tabi niya, hindi nagsasalita. Sa bawat dagundong ng kulog, nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Haring araw, bulong ko, gamit ang pangalang siya mismo ang pumili. Ang mga kulog ay parang mga dambuhalang tambol lang sa langit. Hindi kanila sasaktan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Gusto mo bang magtago tayo sa isang kuweba kung saan hindi tayo maririnig ng mga tambol? Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. Hinila ko ang isang malaking kumot mula sa sofa at itinakip sa aming dalawa na parang isang maliit na tolda. Sa ilalim ng kumot, sa aming munting kuweba, ang ugong ng kulog ay naging mas mahina. Nagsimula akong magkwento ng mahina. Isang kwento tungkol sa isang matapang na haring hindi natatakot sa anumang ingay. Unti-unti, ang panginginig ni Inigo ay humupa. Sumandal siya sa akin at sa gitna ng kadiliman sa ilalim ng kumot, nagsimula siyang umiyak. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na paghikbi. Mga luhang matagal nang naipon na, sa wakas, ay nakahanap ng daan palabas. Niyakap ko siya. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito lang ako. Ligtas ka." Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit sa aking damit. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganoong posisyon. Ang alam ko lang, sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa pagpapakalma sa isang batang natatakot. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang binasag. Ano ang ibig sasabihin nito? Isang malamig at matigas na boses ang pumunit sa aming munting mundo. Mabilis na hinila ni Ginoong Leandro ang kumot. Nakatayo siya roon, kasama si Camila sa kanyang likuran. Ang mukha ni Leandro ay isang maskara ng galit at pagtataksil. Sa kamay ni Camila, may isang teleponong nakarecord. "Kuya, tingnan mo," sabi ni Camila. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma. "Sinabi ko na sa'yo, she's manipulating him. Look, pinapaiyak niya ang bata." Tumingin si Ginoong Leandro mula sa umiiyak na si Inigo na ngayon ay mas lalong humigpit ang kapit sa akin patungo sa nag-aalab kong mga mata. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang babaeng nag-aalaga, kundi ang larawan ng panlilinlang na ipininta ni Camila sa kanyang isipan. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot, ang lahat ng kasinungalingan, lahat ay nagsama-sama sa isang pangit na konklusyon. "Get your hands off my son," sabi niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Bawat salita ay isang yelo na tumusok sa aking puso. "Ginoo, nagkakamali po kayo," nagsusumamo kong sabi, habang dahan-dahang inaalis ang pagkakayakap kay Inigo. "Natatakot lang po siya sa kulog." "Huwag ka nang magpaliwanag." Sigaw niya, isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Nagulat ang lahat. Maging ang ibang mga kasambahay ay sumilip mula sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Nakita ko mismo ang ginagawa mo." Itinuro ni Camila ang kanyang telepono. "Nakarecord ang lahat, kuya. How she cornered him. Kung ano-anong binubulong niya para lang maging emotionally dependent sa kanya ang bata. Ito ang sinasabi ng mga eksperto, emotional manipulation, para kapag nakuha na niya ang loob ng mga bata, makukuha na niya ang lahat." Ang bawat salita ni Camila ay isang pako na ibinabaon sa aking kabaong. Tumingin ako kay Ginoong Leandro, naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa, kahit isang hibla ng alaala ng ngiti ni Leora sa hardin. Ngunit wala. Ang nakita ko lang ay ang mukha ng isang ama na natatakot na mabigo muli. Isang lalaking handang maniwala sa pinakamadaling kasinungalingan kaysa harapin ang komplikadong katotohanan. "Tapos na tayo, Ama Risa," deklara niya. Ang kanyang boses ay naging walang emosyon na mas masakit pa kaysa sa kanyang galit. Lumapit siya sa isang cabinet at kumuha ng isang sobre. Inihagis niya ito sa sahig sa harap ko. Ang ilang piraso ng pera ay lumabas mula sa sobre, gumulong sa malamig na marmol. "Iyan ang bayad mo. Sobra-sobra pa yan. Kunin mo at umalis ka na." "Leandro, huwag." Isang boses ang namagitan. Ang therapist. "Hindi po yata tama. Wala kang pakialam dito. I am his father. I know what's best for my children."
Sigaw ni Leandro sa babae na agad na napaatras. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Tumingin ako sa paligid. Ang mga matang nakatingin sa akin ay puno ng awa, takot at paghuhusga. Ngayon na, utos niya. Get out of my house. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga tuhod ay nanginginig. Hindi ko pinulot ang pera. Ang dignidad na lang ang natitira sa akin at hindi ko yon ipagpapalit sa kahit anong halaga. Kuya, baka masyado kang... Simula ni Camila, naglalaro sa papel ng mabuting kapatid. Ngunit ang ngiti ng tagumpay ay hindi maitago sa kanyang mga mata. Umalis ka na! Muling sigaw ni Leandro. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. At sa gitna ng kaguluhang yon, isang sigaw ang bumasag sa lahat. Mama! Huwag! Lahat kami ay napalingon. Nakatayo sa may hagdanan si Mateo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Mama, huwag kang umalis. Sigaw niya ulit. Mas malakas. Isang salitang hindi pa kailanman lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng sakit at pagnanasa. Tumakbo siya palapit sa akin at niyakap ang aking mga binti na parang sa pagkapit niya sa akin ay mapipigilan niya ang buong mundo. Sa pagtulak sa akin palayo, natigilan si Ginoong Leandro. Sa unang pagkakataon, isang lamat ang nakita ko sa kanyang maskara ng galit. Isang kislap ng pagkalito. Isang kislap ng sakit. Ang salitang mama mula sa bibig ng kanyang anak ay isang punyal na sabay na tumusok sa aming mga puso. Ngunit huli na ang lahat. Ang desisyon ay nagawa na. Ang mga salita ay nabitawan na. Dalhin ang bata sa taas. Utos niya sa therapist. Ang kanyang boses ay garalgal. No! Mama! Patuloy na pag-iyak ni Mateo habang pilit siyang kinukuha palayo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Puno ng tanong na hindi ko masagot. Tinalikuran ko sila. Bawat hakbang palayo ay isang pagtapak. Sa naglalagablab na uling, hindi ako lumingon. Hindi ko kayang makita ang mukha ni Mateo, ang luha ni Leora na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi, o ang blangkong tingin ni Inigo na muling nagtayo ng pader sa kanyang paligid. Binuksan ko ang pinto. Isang malakas na hangin at ulan ang sumalubong sa akin na parang ang kalikasan mismo ay nagagalit sa kawalang katarungang nangyayari. Habang naglalakad ako, palayo sa liwanag ng mansyon, sa gitna ng rumaragasang bagyo, walang dalang kahit ano maliban sa basag kong puso, ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na sigaw ni Mateo sa aking isipan. Mama, huwag kang umalis. Ngunit umalis ako. Itinapon, itinakwil, isang babaeng nagtangkang magdala ng init sa isang palasyong yelo, ngunit sa huli ay siya pa ang natunaw. Ang ulan sa gabing iyon ay hindi lamang basta tubig. Ito ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Naglakad ako nang walang direksyon. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hinga ay may kahalong hikbi. Iniwan ko ang sobre ng pera sa marmol na sahig ng mansyon. Wala akong dalang payong. Wala akong dalang jacket. Ang tanging dala ko ay ang boses ni Mateo na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Mama, huwag kang umalis. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay dumadaan sa akin na parang mga bulalakaw, mabilis at walang pakialam. Ilang beses akong muntik madapa sa madulas na semento. Ang lamig ay unti-unting pumapasok sa aking mga buto. Pinapatay ang aking pakiramdam. Gutom, pagod, at pusong wasak. Isang lason na unti-unting kumakain sa aking ulirat. Sa huli, hindi ko na kinaya. Sa tapat ng isang saradong tindahan na may ilaw na andap-andap, bumigay ang aking mga tuhod. Ang mundo ay umikot at ang huling bagay na naramdaman ko ay ang malamig na semento sa aking pisngi bago ako nilamon ng dilim. Nagising ako hindi sa amoy ng mamahaling air freshener
o disinfectant, kundi sa amoy ng bawang, luya, at piniritong isda. Isang amoy na matapang, mainit, at higit sa lahat, buhay. Iminulat ko ang aking mga mata. Nasa isang maliit na kwarto ako. Ang dingding ay gawa sa plywood na may mga poster ng luma ng artista. Ang bubong ay yero na tinatapalan ng karton. Masikip, puno ng gamit, ngunit kakaiba ang pakiramdam. Ligtas. Gising ka na pala, Ineng. Isang matandang babae ang pumasok, may dalang mangkok na umuusok. Ang kanyang buhok ay puti na at nakapusod. Ang kanyang muka ay puno ng kulubot ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay may init na hindi ko nakita sa mansyon ng mga Villa Corte. Siya si Aling Teresita. Nakita kitang nakahandusay sa tapat ng karinderya ko kagabi. Sabi niya habang inilalapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng higaan. Basang-basa ka at nanginginig. Akala ko bangkay ka na. Buti na lang humihinga ka pa. Umupo ako. Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan. Salamat po. Pasensya na po sa abala. Aalis na po ako. Saan ka pupunta? Putol niya, ang boses ay matigas, pero may halong pag-aalaga. Sa itsura mong yan, na hindi ka aabot sa kanto, kainin mo muna to. Lugaw lang yan na may luya. Pampainit ng sikmura. Kinuha ko ang mangkok. Ang init nito ay tumagos sa aking mga palad. Sa unang subo, naramdaman ko ang lasa ng simpleng lugaw. Maalat, malasa, mainit. Walang halong truffle oil o imported na sangkap. Pero ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa loob ng mahabang panahon. Napaluha ako. Ang bawat subo ay may kasamang luhang pumapatak sa mangkok. Sige, iiyak mo lang, sabi ni Aling Teresita. Hinahagod ang likod ko. Ang kanyang kamay ay magaspang, puno ng kalyo ng pagtatrabaho, pero ang haplos niya ay kasing lembot ng isang ina. Hindi ko tatanungin kung anong nangyari. Ang mahalaga, buhay ka. Sa kabilang banda ng lungsod, sa mansyon ng mga Villa Corte, ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang katahimikan. Nakaupo si Leandro sa hapagkainan. Ang ulan ay tumigil na, pero ang lamig sa loob ng bahay ay nanatili. Nasa harap niya ang kanyang kape, hindi ginagalaw. Sa kabilang dulo ng mesa, naroon ang 3 upuan. Bakante. Ayaw bumaba ng mga bata. Simula nang umalis si Amarisa kagabi, nagkulong sila sa kwarto. Hindi kumakain si Mateo. Nakatulala lang si Leora sa bintana. At si Inigo? Bumalik siya sa pagtatago sa ilalim ng kama, nanginginig sa tuwing may kakatok. Pumasok si Camila, maaliwalas ang mukha, dala ang isang tablet. Kuya, I checked the new candidates for the nanny position. May nahanap akong galing sa isang exclusive agency. Certified child psychologist pa. Hindi sumagot si Leandro. Ang tingin niya ay nakapako sa sahig. Sa mismong lugar kung saan lumuhod si Amarisa kagabi. Sa lugar kung saan niyakap siya ni Mateo at tinawag na Mama. Kuya, listening ka ba? Tanong ni Camila, medyo naiinis. We did the right thing. Delikado yung babaeng yon. Good riddance. Tinawag niya siyang Mama. Bulong ni Leandro. Halos sa sarili lang niya. Natigilan si Camila. Confusion lang yon, kuya. Emotional confusion dahil sa manipulation niya. Lilipas din yan. Tumayo si Leandro ng padabog. Dahilan para tumapon ng kape sa mesa. Ang maitim na likido ay kumalat sa puting mantel. Parang isang mantsa na hindi na maalis. Ayusin mo ito, Camila. Siguraduhin mong tama ka. Dahil kung hindi niya tinapos ang sasabihin at lumabas ng dining hall. Iniwan ang kapatid na napalunok sa kaba. Bumalik ang eksena sa maliit na karinderya ni Aling Teresita. Ilang araw na ang lumipas. Nakatulong ako sa paghuhugas ng pinggan at pagsisilbi bilang kabayaran sa aking pananatili. Ang lugar na ito, ang Barangay Pag-asa, ay isang siksikang komunidad.
Dikit-dikit ang mga bahay, maingay, amoy usok ng tricycle at pritong isaw. Pero dito, ang mga tao ay nagtatawanan, nagbabayanihan. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa labas ng karinderiya, napansin ko ang isang grupo ng mga bata sa eskinita. Marurungis, naghahabulan, naglalaro ng tansan. Wala silang mga magagarang laruan. Ang iba sa kanila ay hindi pumapasok sa eskwela. May isang batang babae, siguro kasing edad ni Leora, na nakaupo sa isang tabi at sinusubukang magbasa ng isang lumang dyaryo na pinulot sa basura. Hirap siya. Binabaybay niya ang mga letra ng pautal-utal. Lumapit ako. Ang guro sa loob ko ay muling nabuhay. Gusto mo bang tulungan kita? Tanong ko ng malumanay. Lumuluhod sa maalikabok na semento para maging kapantay ng kanyang mga mata. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang kanyang mukha ay may bahid ng uling, ang damit ay luma at kupas. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad at takot. Hinigpitan niya ang hawak sa lumang dyaryo. Hindi po ako marunong bumasa, ate. Mahina niyang sagot, halos pabulong. Tila ikinahihiya ang kanyang kamangmangan. Nginitian ko siya. Hindi iyong nangiting pilit na ibinibigay ko sa mga bisita sa mansyon, kundi isang nangiting galing sa puso. Isang nangiting nagsasabing, ayos lang iyan. Ang hindi marunong, pwedeng matuto. Sagot ko. Tumingin ako sa paligid. Wala kaming blackboard, wala kaming chalk, wala kaming libro. Pero nakita ko ang isang piraso ng uling na nahulog mula sa ihawan ng isaw sa kabilang kalsada. Pinulot ko ito. Ang itim na alikabok ay kumapit agad sa aking mga daliri. Sa pader na semento ng tindahan ni Aling Teresita, na puno ng lumang pintura at graffiti, sumulat ako ng isang malaking letrang A. Ito ang letrang A, simula ko. A, para sa araw. Tumingin siya sa letrang isinulat ko. Ginaya niya ang hugis nito sa hangin, gamit ang kanyang maliit na daliri. Ah, araw. Tama, masigla kong sabi. Sa sandaling iyon, parang may kung anong mahika ang nangyari. Ang kislap sa kanyang mga mata nang mabigkas niya ang tamang salita ay mas maliwanag pa sa anumang chandelier sa bahay ng mga Villacorte. Hindi nagtagal. Ang iba pang mga bata na naglalaro ng tansan ay lumapit. Ang isa, tapos dalawa, tapos lima. Naging bilog sila sa paligid ko. Ang iba ay walang tsinelas, ang iba ay may sipon. Pero lahat sila ay gutom. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pansin at kaalaman. Doon, sa gitna ng ingay ng mga tricycle at amoy ng kanal, nagsimula akong magturo. Ang pader ang aming pisara, ang uling ang aming panulat, at ang kalsada ang aming silid-aralan. Nawala ang pagod ko. Nawala ang sakit ng pagtatakwil. Sa bawat letra na natututunan nila, naramdaman kong nabubuo ulit ang mga piraso ng aking sarili. Si Aling Teresita ay nakatayo sa may pinto ng kanyang karinderya, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Nakita ko ang pamamasa ng kanyang mga mata habang pinapanood kami. May regalo ka, Ineng. Bulong niya nang lumapit ako para uminom ng tubig pagkatapos. Ang karunungan ay hindi nangangailangan ng gintong pluma. Kailangan lang nito ay pusong handang magbigay. Samamantala, sa mansyon ng mga Villacorte, ang gabi ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Nasa hapagkainan ng bagong nani na kinuha ni Camila. Si Miss Brenda, isang babaeng nasa 40 anyos, may matigas na mukha, nakasuot ng unipormeng puting-puti na walang ni isang gusot. Certified child specialist daw siya galing sa ibang bansa. Sit up straight, please, utos ni Miss Brenda sa malamig na Ingles. Si Leora ay nakayuko, nilalaro ang kanyang pagkain. Si Inigo ay nakatingin sa kawalan. Si Mateo naman ay nakatingin sa pintuan ng kusina. Tila umaasang may biglang papasok na nakangiting babae na amoy araw at sabon. I said, sit straight, ulit ni Miss Brenda, at inayos ang postura ni Leora nang may puwersa.
Nagulat si Leora at nabitawan ang kanyang kutsara. Cling! Ang tunog ng metal sa porselana ay umaling-awngaw ng masakit sa tenga. Ayaw ko na! Biglang sigaw ni Mateo. Itinulak niya ang kanyang plato. Ang pasta ay kumalat sa mamahaling mesa. Gusto ko si Mama Amarisa. Nanlaki ang mga mata ni Camila na nasa kabilang dulo ng mesa. Mateo, stop that nonsense! She is not your mama. Siya ang mama ko. Naglaro kami. Nakinig siya sa akin. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at iyak. Tumayo si Miss Brenda. Sir Leandro, Ma'am Camila, this is a classic tantrum born from lack of discipline. I suggest a time out inside his room. Walang laruan, walang gadgets. Tumingin si Leandro sa kanyang anak na umiiyak. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na pamilyar sa kanya. Gusto niyang lapitan si Mateo. Gusto niyang yakapin ito. Pero ang boses ni Camila at ang eksperto sa harap niya ay pumigil sa kanya. Do what you think is best, Miss Brenda. Mahina niyang sabi. Tumalikod para hindi makita ang pagkaladkad ng nani sa kanyang anak paakyat ng hagdan. Ang mga sigaw ni Mateo ay parang mga kaluluwang humihingi ng hustisya habang papalayo. Mama! Mama! Napahawak si Leandro sa gilid ng mesa. Ang kahoy ay makinis, mahal, at matibay. Pero sa gabing iyon, naramdaman niyang ang pundasyon ng kanyang tahanan ay gawa pala sa buhangin at unti-unti na itong tinatangay ng alon. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa gurong nagtuturo sa kalsada ay kumalat sa Barangay Pag-asa. Ang dating 5, naging 10. Ang 10, naging 20. Hindi na kami kasya sa tapat ng karinderya. Ang mga tambay sa kanto na noong una ay tinatawanan lang kami ay nagsimulang tumulong. Si Mang Boy, na dating magnanakaw ng tsinelas, ay nagdala ng mga lumang tabla at plywood. Para sa mga bata, ma'am, sabi niya, sabay kamot sa ulo, nahihiya. Sa tulong ng komunidad, nilinis namin ang isang bakanting lote sa likod ng karinderya ni Aling Teresita. Dati itong tambakan ng basura. Ngayon, unti-unti itong nagkakahugis. Ang mga nanay ay nagtulong-tulong magtahi ng mga retasong tela para maging kurtina at sapin. Ang mga tatay ay nagmartilyo ng mga sirang silya para magamit ulit. At sa gitna ng lahat ng ito, ako. Si Amarisa na dating tinawag na walang silbi. Si Amarisa na itinapon. Ngayon, hawak ko ang isang piraso ng chalk na binili mula sa aking maliit na ipon sa pagtitinda ng banana Q. Isinulat ko sa isang piraso ng plywood na pininturahan ng itim. Bahay Pag-asa. Hindi ito palasyo. Ang sahig ay lupa. Ang bubong ay tagpi-tagpi. Pero kapag naririnig ko ang tawananan ng mga bata, kapag nakikita ko silang natututong magbasa at sumulat, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamayamang babae sa mundo. Teacher Risa, tawag ni Maya. Ang batang una kong tinuruan. Tingnan niyo po, naisulat ko na ang pangalan ko. Lumapit ako at tiningnan ang kanyang papel na galing sa lumang notebook, MAYA. Baliktad ang letrang water, pero ito ang pinakamagandang sulat na nakita ko. Ang galing-galing mo, Maya, sabi ko at niyakap siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko kailangan ng mansyon, hindi ko kailangan ng titulo. Ang kailangan ko lang ay ito, ang kakayahang magbigay ng pag-asa. Dito, sa gitna ng kahirapan, natagpuan ko ang aking tunay na kaharian. Ngunit habang ang aking mundo ay puno ng liwanag, ang mundo sa mansyon ay patuloy na dumidilim. Sa Villa Corte Residence, ang katahimikan ay napalitan ng kaguluhan. Ang mga timeout ni Miss Brenda ay hindi gumagana. Si Inigo ay tuluyan ng tumigil sa pagsasalita. Kahit isang salita, wala. Nakatingin lang siya sa pader buong maghapon. Si Leora naman ay nagsimulang sirain ang kanyang mga gamit. Ang mga Crayola, ang mga manika,
Lahat ay pinupunit o pinuputol niya. At si Mateo ang pinakamalala. Isang hapon, habang abala si Miss Brenda sa pakikipag-chat sa kanyang cellphone, habang kunwari ay nagbabantay, tumakas si Mateo. Umakyat siya sa isang mataas na estante sa silid-aklatan para abutin ang isang bagay sa pinakataas, ang lumang kabayong kahoy na minsan kong inayos. Ipinatago ito ni Camila doon para hindi na maalala ng bata. Kukunin ko si kabayo. Aayusin ni Mama Amarisa. Bulong ni Mateo habang inaabot ito. Dumulas ang kanyang paa. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasunod nito ay ang nakabibinging sigaw ng sakit. Si Leandro, nakaalis lang sana papuntang opisina, ay napatakbo pabalik sa loob. Naabutan niya si Mateo sa sahig, namimilipit sa sakit. Ang kanyang braso ay nakabali sa hindi natural na posisyon. Ang kabayong kahoy ay nasa tabi niya, basag-basag. Mateo, sigaw ni Leandro, buhat ang anak. Dumating si Miss Brenda, namumutla. Sir, saglit lang akong tumalikod. Tumahimik ka, bulyaw ni Leandro. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Sa gitna ng kaguluhan, habang karga-karga niya ang kanyang anak na umiiyak sa sakit, nakita ni Leandro ang isang bagay na nahulog mula sa likod ng estante kasabay ng kabayo. Isang lumang notebook. Kulay asul. Kupas na ang pabalat. Habang hinihintay ang ambulansya at habang inaalo ng mga katulong si Mateo, napulot ni Leandro ang notebook. Ang mga kamay niya ay nanginginig. May bahid ng dugo ng kanyang anak. Binuklat niya ito. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan, Amarisa Calderon. At sa ilalim nito, isang simpleng obserbasyon na isinulat ng kamay. Ngayon, ngumiti si Leora dahil sa isang patak ng ulan. Hindi siya basyong sisidlan. Siya ay isang bulaklak na naghihintay lang ng dilig. Parang sinuntok si Leandro sa sikmura. Ang mga salitang iyon, puno ng pagmamahal, puno ng pag-unawa, ay kabaligtaran ng lahat ng sinabi ni Camila. Binuklat pa niya ang ibang pahina. Si Inigo, ang haring araw. Takot siya sa ingay, hindi dahil mahina siya, kundi dahil masyadong malakas ang pandinig ng puso niya. Mateo, ang batang gustong yumakap pero natatakot matanggihan. Kailangan lang iparamdam sa kanya na hindi siya pabigat. Ang bawat pahina ay isang sampal. Ang bawat salita ay isang ebidensya ng isang krimen. Ang krimen ng pagtatapon sa nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanyang mga anak. Tumingin si Leandro sa kanyang anak na ngayon ay isinasakay na sa ambulansya. Tumingin siya kay Camila na nakatayo sa gilid, mukhang nag-aalala pero abala pa rin sa pag-aayos ng kanyang buhok. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Leandro ang katotohanan. Hindi si Amarisa ang lason. Siya ang gamot. At itinapon niya ito. Ang amoy ng ospital ay palaging pareho. Pinaghalong alkohol, gamot at takot. Nakaupo si Leandro sa tabi ng kama ni Mateo. Ang braso ng bata ay nakasemento na, puti at mabigat tingnan kumpara sa kanyang payat na katawan. Mahimbing na ang tulog nito dahil sa gamot, ngunit sa kanyang paghinga, naroon pa rin ang bakas ng hikbi. Hawak ni Leandro ang asul na notebook. Ang mga pahina nito ay medyo lukot na, basa ng natuyong pawis at luha, at ngayon, may mantsa ng dugo ng kanyang anak. Binasa niya ulit ang huling pahina. Ito ay isinulat noong gabing pinalayas niya si Amarisa. Gusto kong ibigay kay Inigo ang kanyang boses. Gusto kong iparamdam kay Leora na siya ay sapat. Gusto kong yakapin si Mateo hanggang sa mawala ang takot niya. Pero paano ko gagawin iyon kung ako mismo ay walang-wala? Panginoon, kung ito ang huling gabi ko sa kanila, sana maramdaman nila na minahal ko sila ng totoo. Hindi dahil sa sweldo, kundi dahil sila ang mga anghel na sumagip sa akin.
Isinara ni Leandro ang notebook. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang tipak ng bato. Wala ni isang salita tungkol sa pera. Wala ni isang plano ng panloloko. Ang laman lang ng notebook ay puro pagmamahal, sakripisyo, at ang detalyadong listahan ng mga gamot ng namayapa niyang ina. Ang dahilan kung bakit siya nagkautang. Hindi siya gold digger. Siya ay isang anak na nagmahal sa kanyang ina at isang pangalawang ina na nagmahal sa kanyang mga anak. Sir Leandro? Napatingin siya sa pinto. Nakatayo doon si Mang Ben, ang matagal na nilang family driver. Ang sombrero nito ay hawak sa dibdib. Ang mukha ay puno ng pag-aalangan. Mang Ben! Paos na sagot ni Leandro. Bakit nandito ka pa? Gabi na. Sir, hindi po ako makatulog, sabi ng matanda. Nanginginig ang boses. Nakita ko po si Mateo kanina, yung sigaw niya. Sir, hindi ko na po kaya ang konsensya ko. Kumunot ang noo ni Leandro. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Mang Ben, parang isang taong naglalakad sa bibitayan. Noong nakaraang buwan po, inutusan ako ni Ma'am Camila. Pinapunta niya ako sa isang agency sa Cubao. May inabot po akong sobre, pera po. Ang sabi niya, bayad daw yon para baguhin ang records ni Ma'am Amarisa, para palabasin na masama ang record niya. Bumagsak ang notebook mula sa kamay ni Leandro. Blag. At yung video po, patuloy ni Mang Ben, tuluyan ng umiiyak. Nakita ko po silang nag-edit sa laptop. Tinanggal nila yung part na kumukulog. Tinanggal nila yung part na humihingi ng tulong si Inigo. Pinalabas nilang tinatakot siya ni Ma'am Amarisa. Tumayo si Leandro. Ang galit na naramdaman niya noong gabing iyon ay bumalik. Pero ngayon, hindi na ito para kay Amarisa. Ito ay para sa kanyang sarili at para sa kapatid niyang ahas na pinatuloy niya sa kanyang tahanan. Umuwi siya sa mansyon na parang isang bagyong nagbabadya. Naabutan niya si Camila sa sala, nakaupo sa sofa habang umiinom ng red wine, kausap si Miss Brenda na tila nagpapaliwanag pa rin tungkol sa aksidente. Kuya, thank God you're home, bati ni Camila. Tumayo para salubungin siya. How's Mateo? Miss Brenda was just telling me na aksidente lang talaga. Lumayas ka, mahinang sabi ni Leandro. Natigilan si Camila. Ang nangiti sa kanyang labi ay nanigas. Excuse me, lumayas ka sa pamamahay ko. Ulit ni Leandro, mas malakas, mas madiin. Ang bawat pantig ay puno ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Kuya, you're tired. Stress lang yan. Inihagis ni Leandro ang asul na notebook sa coffee table. Tumama ito sa baso ng wine. Basag. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet na parang dugo. Alam ko na ang lahat, Camila. Nanginginig sa galit na sabi ni Leandro. Ang agency, ang fake records, ang inedit na video. Sinabi na sa akin ni Mang Ben ang lahat. Namutla si Camila. Ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyang nahulog. Pinalitan ng takot at desperasyon. Kuya, ginawa ko lang yon para sa'yo. Para sa atin. That woman is trash. Wala siyang kwenta. Ang babaeng tinatawag mong basura ay ang tanging taong nagbigay ng halaga sa mga anak ko noong ako mismo ay hindi ko magawa. Sigaw ni Leandro. Ang boses niya ay basag, puno ng sakit. Siya ang nagturo kay Leora ng ngumiti. Siya ang nagpatahan kay Inigo. Siya ang tinawag ni Mateo na, Mamam. Mama, lumapit siya kay Camila. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nabulag ako dahil sa'yo. Nawala ang nag-iisang pag-asa ng mga anak ko dahil sa kasakiman mo sa pera. Ngayon, gusto kong maramdaman mo ang mawalan ng lahat. Kuya, I'm freezing your accounts attached to the company. You are removed from the board. At bukas ng umaga, ayaw kong makita ni isang anino mo sa bahay na ito. Get out! Tumalikod si Leandro at umakyat sa hagdan. Iniwan ang kanyang kapatid na nakatulala sa gitna ng sala. Sa tabi ng basag na baso,
at kumalat na alak. Pagpasok niya sa kwarto ni Mateo, na ngayon ay walang laman, kundi mga mamahaling laruan na hindi nilalaro. Napaupo si Leandro sa sahig. Niyakap niya ang una ng kanyang anak. Doon, sa dilim at katahimikan ng kanyang palasyo, umiyak ang makapangyarihang si Leandro Villacorte. Umiyak siya hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang amang nagsisisi, isang amang napagtantong sa paghahangad niyang ibigay ang mundo sa kanyang mga anak na ipagkait niya ang tanging bagay na kailangan nila, ang pagmamahal na totoo. Kinabukasan, isang itim na SUV ang dahan-dahang pumasok sa masikip na eskinita ng Barangay Pag-asa. Ang kintab ng sasakyan ay isang insulto sa alikabok at putik ng kalsada. Ang mga tao ay lumalabas ng kanilang mga bahay, nagtataka, nagbubulungan. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Leandro sa manibela. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at jeans, walang relo, walang mamahaling singsing. Sa passenger seat, naroon ang asul na notebook. "Dito po yun, sir," turo ni Mang Ben mula sa likod. Itinigil ni Leandro ang sasakyan sa tapat ng karinderya ni Aling Teresita. Pagbaba niya, naramdaman niya agad ang init ng araw, ang amoy ng usok at ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Hiya. Hiya ang nararamdaman niya. Siya na sanay na tinitingala. Ngayon ay pakiramdam niya'y siya ang pinakamaliit na tao sa lugar na yon. Nasaan siya? Tanong niya kay Aling Teresita na nagpupunas ng mesa. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Walang takot, walang paghanga. Nasa likod, sa kanyang paaralan. Pero kung nandito ka para saktan ulit siya, dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Tumango si Leandro bilang paggalang. Nandito po ako para humingi ng tawad. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod bahay at doon nakita niya ito. Isang bakanting lote na may tagpi-tagping bubong. Ang sahig ay lupa. Ang pisara ay plywood na pininturahan ng itim. Walang aircon. Walang komportabling upuan. Pero naroon si Amarisa. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at paldang kupas. Walang make-up, nakapusod ang buhok. Pero sa paningin ni Leandro, siya ay nagniningning. Nakatayo siya sa harap ng 20 bata, nagtuturo, tumatawa, umaawit. Ang boses niya ay malinaw at puno ng sigla. Nakita ni Leandro kung paano siya tingnan ng mga bata. May paghanga, may pagmamahal. Siya ang reyna ng kahariang ito ng alikabok. Isang bata, si Maya, ang nakapansin kay Leandro. "Teacher Risa, may mama po sa likod." Napahinto si Amarisa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo ni Leandro. Inaasahan niya ang galit. Inaasahan niya ang sumbat. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Amarisa ay isang bagay na mas nagpasakit sa kanya. Lungkot at dignidad. Hindi siya lumapit. Nanatili siya sa kanyang pwesto. Sa tabi ng pisara, hawak ang piraso ng chalk. Lumapit si Leandro. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makalapit siya, sapat na para marinig ng isa't isa, huminto siya. "Amarisa." Simula niya, ang boses niya ay nanginginig. "Ginoong Villacorte." Sagot niya, formal, malamig. "Anong ginagawa niyo dito? Kung tungkol ito sa pera na iniwan ko, wala na akong maibabalik." "Hindi." Mabilis na sagot ni Leandro. Inilabas niya ang asul na notebook mula sa kanyang likod. "Nandito ako para ibalik ito." Natigilan si Amarisa nang makita ang kanyang notebook. "Binasa ko." Pag-amin ni Leandro. Lahat. Bawat pahina. Bawat salita. Yumuko siya. Ang dating mapagmataas na Leandro Villacorte ay yumuko sa harap ng kanyang dating katulong, sa gitna ng isang squatter area, sa harap ng mga batang uhugin. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang boses ay basag. "Nagkamali ako. Nabulag ako. Hinayaan kong saktan ka ng pamilya ko. Hinayaan kong mawala ang kaisa-isang taong nagmahal
sa mga anak ko ng totoo. Tumingala siya at nakita ni Amarisa ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Mateo, nabalian siya ng braso. Si Leora at Inigo, hindi na sila kumakain. Kailangan kanila, Amarisa. Kailangan kita. Natahimik ang paligid. Ang mga bata ay nakatingin, nagtataka. Huminga ng malalim si Amarisa. Tumingin siya sa mga batang nasa harap niya, ang kanyang mga bagong anak. Tumingin siya sa kanyang munting paaralan na itinayo sa pawis at pagmamahal. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang kalayaan. Ginoo, sabi niya ng mahinahon, patawarin na kita. Dahil iyon ang turo ng Diyos at dahil alam kong mahal mo ang mga anak mo. Nagliwanag ang mukha ni Leandro. Kung ganon, babalik ka na. Dodoblehin ko ang sweldo mo. Kahit triple. Ipagpapatayo kita ng school kahit saan mo gusto. Hindi, putol ni Amarisa. Natigilan si Leandro. Bakit? Anong gusto mo? Kahit ano. Hindi ako babalik bilang katulong mo, matatag na sabi ni Amarisa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro. At hindi ko iiwan ang bahay Pag-asa. Ito ang pamilya ko ngayon. Pero ang mga bata, mahal ko sila Inigo, Leora at Mateo. Pag-amin niya at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Pero hindi ko sila matutulungan kung babalik ako sa sistemang dati. Kung babalik ako bilang isang empleyado lang na pwedeng itapon kapag nagsawa kayo. Lumapit siya ng isang hakbang. Kung gusto mong tulungan ko sila, hindi ito tungkol sa pera, Leandro. Tungkol ito sa pagiging ama mo. Handa akong gawin ang lahat, desperadong sabi ni Leandro. Talaga? Hamon ni Amarisa. Kaya mo bang umupo sa sahig at maglaro ng karton? Kaya mo bang makinig sa kwento na walang katuturan? Kaya mo bang maging magulo, madumihan, at maging tao para sa kanila? Dahil hindi nila kailangan ng bangko. Kailangan nila ng tatay. Natigilan si Leandro. Ito ang hamon. Hindi pera, kundi ang kanyang sarili. Tutulungan ko sila, patuloy ni Amarisa. Pero sa paraang gusto ko, dadalhin mo sila dito. Dito? Tumingin si Leandro sa paligid. Sa alikabok. Sa init. Opo. Dito. Sagot ni Amarisa ng may paninindigan. Dito, kung saan totoo ang lahat. Dito, kung saan matututo silang maging bata kasama ng ibang bata. At ikaw, matututo kang maging ama kasama namin. Iyon ang kondisyon ko. Tinitigan siya ni Leandro. Sa harap niya ay hindi isang hamak na nani. Sa harap niya ay isang babaeng may prinsipyong mas matibay pa sa pundasyon ng kanyang kumpanya. Isang babaeng nagpatulo ng luha sa kanya at nagpagising sa kanyang diwa. Dahan-dahan, tumango si Leandro. Tinatanggap ko. Kailan kami pwedeng magsimula? Ngumiti si Amarisa. Isang ngiting may halong lungkot pero puno ng pag-asa. Bukas, huwag kang malilate, Daddy. Kinabukasan, ang kalsada ng Barangay Pag-asa ay muling naging saksi sa pagdating ng mga Villacorte. Ngunit ngayon, walang busina, walang nagmamadaling driver. Bumukas ang pinto ng van at unang bumaba si Leandro. Wala na ang kanyang Amerikana. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt, maong at sneakers. Medyo naiilang pa siya. Pinapawisan agad sa init ng tanghali, pero ang mukha niya ay desidido. Sumunod na bumaba ang mga bata. Si Mateo, na may cast sa braso, ang unang nakakita sa kanya. Nakatayo si Amarisa sa may gate ng bakanting lote. Naghihintay. Mama Risa, sigaw ni Mateo. Nakalimutan niya ang sakit ng kanyang braso. Tumakbo siya. Hindi siya pinigilan ni Leandro. Hindi siya pinigilan ni Miss Brenda, na wala na roon. Lumuhod si Amarisa at sinalubong ang bata ng isang mahigpit na yakap. Dahan-dahan anak, ang braso mo. Sumunod si Leora at Inigo. Mabagal ang lakad nila. Tila hindi sanay sa alikabok at ingay ng paligid.
Pero nang ngumiti si Amarisa at ibinuka ang kanyang mga bisig, tumakbo na rin si Leora. Si Inigo, ang tahimik na hari, ay lumapit at sumiksik sa tagiliran ni Amarisa. Ipinatong ang ulo sa balikat nito. Nakatayo si Leandro sa gilid, pinapanood ang eksenang matagal niyang ipinagkait sa kanila. May kirot sa dibdib ni Leandro. Inggit. Nanghihinayang siya sa mga panahong sinayang niya sa pagiging abala sa trabaho, habang ang ibang tao ang nagiging mundo ng kanyang mga anak. Tumingin sa kanya si Amarisa. Tumango ito. Senyales na pwede siyang lumapit. Humakbang si Leandro. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan na tumatapak sa banal na lupa. Lumuhod siya sa tabi ng magkakayakap. Mateo? Tawag niya sa mahinang boses. Leora. Inigo. Tumingin ang mga bata sa kanya. May pag-aalinlangan pa rin sa mata ni Leora, pero si Amarisa, ang tulay sa pagitan nila, ay humawak sa balikat ni Leandro. Nandito si Daddy para maglaro, sabi ni Amarisa nang nakangiti. Pero dito sa Bahay Pag-asa, may rule tayo. Bawal ang maarte. Bawal ang takot madumihan. Kaya niyo ba yon? Tumango si Mateo. Opo. Ikaw, Daddy? Baling ni Amarisa kay Leandro, isang hamon na nakatago sa biro. Huminga ng malalim si Leandro. Tumingin siya sa kanyang mamahaling sneakers na ngayon ay maalikabok na. Tumingin siya sa lupa at sa harap ng kanyang mga anak at sa harap ng mga batang kalye ng Barangay Pag-asa, umupo si Leandro Villacorte sa lupa. Hindi sa silya, sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Turuan niyo ako, sabi ni Leandro. Nakatingin kay Maya at sa iba pang estudyante ni Amarisa. Anong nilalaro niyo? Nawala ang hiya ng mga bata. Gumagawa po kami ng saranggola, tito, sagot ni Maya. At doon nagsimula ang paghilom. Sa ilalim ng init ng araw, tinuruan ng isang batang hamog, ang isang bilyonaryo, kung paano magtali ng plastik sa tingting. Si Leora, na sanay sa aircon, ay pinagpawisan ngunit tumatawa habang nakikipaghabulan kay Maya. Si Inigo ay tahimik na gumuguhit sa pader kasama ang ibang bata. Ang kanyang mga haring araw ay may kasama ng ibang mga karakter. Habang pinapanood sila ni Amarisa, lumapit si Leandro sa kanya. May mantsa na ng uling sa pisngi nito. Salamat, bulong niya. Dahil hindi mo kami sinukuan. Hindi pa tapos ang laban, Leandro, sagot ni Amarisa. Simula pa lang ito. Araw-araw mo itong gagawin hanggang sa maging natural na sayo ang pagiging ama. Gagawin ko. Pangako ni Leandro. At tungkol kay Camila, wala na siya. Sinampahan ko siya ng kaso para sa embezzlement at child endangerment. Hindi na siya makakalapit sa mga bata. Tumangulang si Amarisa. Ang hustisya ay dumating, hindi sa pamamagitan ng ganti, kundi sa pamamagitan ng pagtatama ng mali. Tumingin siya sa langit. Maaliwalas, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. 5 taon ang makalipas. Ang dating bakanteng lote sa Barangay Pag-asa ay hindi na makikilala ngayon. Nakatayo na rito ang isang 2-story building na may makukulay na mural sa pader. Ang bubong ay maayos. Ang mga bintana ay malalaki para pumasok ang hangin at liwanag. Sa harap ng gate, may nakalagay na signboard, Bahay Pag-asa Community Center at Learning Hub. Punong-puno ng tao ang bakuran. May mga opisyalis ng barangay, mga donor, at higit sa lahat, ang mga pamilyang natulungan ng foundation. Sa entablado, nakatayo ang isang babaeng disente, puno ng kumpiyansa at rerespetado ng lahat. Si Amarisa Calderon, hindi na siya ang katulong na nakayuko. Siya na ngayon ang executive director ng isa sa pinakamatagumpay na NGO sa bansa. Ang kanyang suot ay simpleng Filipiniana top, ngunit ang kanyang tindig ay parang sa isang reyna. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling na ipundar natin, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa puso ng bawat nakikinig. Nasusukat ito sa dami ng mga batang dating walang pangarap,
na ngayon ay lumilipad na. Nagpalakpakan ng lahat. Sa front row, nakaupo si Leandro Villacorte. Ang buhok niya ay may iilan ng uban, pero ang nangiti niya ay mas bata at mas maaliwalas kaysa noong siya ay mas bata pa. Pumapalakpak siya ng pinakamalakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga, hindi bilang isang manliligaw, kundi bilang isang kaibigan at partner sa misyon. Sa tabi niya ay ang tatlong teenager. Si Mateo, na ngayon ay binatilyo na at captain ng soccer team, ay tumayo at sumigaw, "Woohoo! That's my Mama Risa!" Si Leora, na isang magaling na artist, ay nakangiti habang kinukunan ng video ang speech. At si Inigo ay tumayo at lumapit sa stage. Kinuha niya ang mikropono mula kay Amarisa. Ang dating batang hindi nagsasalita, ang dating nagtatago sa ilalim ng kama, ay humarap sa daan-daang tao. "Gusto ko lang po magpasalamat," sabi ni Inigo, ang boses ay buo at malalim. "Kay Mama Risa, dahil tinuruan niya kaming makinig gamit ang puso noong ang mundo ay masyadong maingay." Bumaba si Amarisa at niyakap ang binatilyo. Sumunod na umakyat sila, Leora, Mateo at Leandro. Magkakasama sila sa stage. Isang pamilya. Hindi perpekto, hindi tradisyonal, pero buo. Pagkatapos ng programa, habang abala ang lahat sa salo-salo, naglakad sina Amarisa at Leandro sa hardin sa likod. "Ang ganda ng speech mo," bati ni Leandro. "By the way, naaprubahan na ng board ang funding para sa expansion sa probinsya. Ikaw ang gusto nilang mag-head ng project." Ngumiti si Amarisa. "Salamat, Leandro. Pero kailangan ko munang siguraduhin na maayos ang transition dito." Tumingin si Leandro sa kanya. Wala nang pader sa pagitan nila. Wala na ang amo at katulong. Dalawang tao na lang na parehong naging mabuti dahil sa isa't isa. "Masaya ka ba, Amarisa?" tanong ni Leandro ng seryoso. "Sa lahat ng narating mo, masaya ka ba?" Tumingin si Amarisa sa paligid. Nakita niya si Aling Teresita na tumatawa kasama ng ibang matatanda. Nakita niya ang kanyang mga estudyante na ngayon ay mga scholar na sa kolehiyo. Nakita niya ang mga anak ni Leandro na lumaking mabubuting tao at naramdaman niya ang kanyang sarili. Malaya, may sariling pangalan, may sariling pera, may sariling layunin. Hindi niya kailangan ng asawa para maging kompleto. Hindi niya kailangan iligtas ng sinuman dahil iniligtas niya ang kanyang sarili. "Sobra," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang araw. "Dahil napatunayan ko na ang isang basag na puso, kapag pinaghilom, ay mas matibay pa sa ginto." Sa huling tagpo, ipinakita ang isang mural na ipininta ni Leora sa pader ng center. Ito ay larawan ng isang kastilyong gawa sa karton. Sa ilalim nito, may tatlong bata at isang babaeng may hawak na sulo at isang lalaking nakaupo sa lupa, nakikinig. Ito ang kanilang kwento. Isang kwentong nagsimula sa isang pagpapalayas sa ilalim ng ulan at nagtapos sa isang tahanang hindi na kailanman gigibain ng bagyo. At sa bawat guhit sa pader na yon, nakaukit ang isang pangako na kahit ang pinakamahihinang materyales, kapag pinagbuklod ng pagmamahal, ay kayang maging pinakamatibay na tahanan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Ang inyong pakikinig ay isang regalong aking dadalhin sa puso habang buhay. Aaminin ko, hindi naging madali ang pagsulat sa gabing pinalaya si Amarisa sa gitna ng ulan. Habang tinitipa ko ang bawat salita, ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Tila ako rin ay nakatayo sa labas, basang-basa, giniginaw at nag-iisa. Tumatulo ang aking luha dahil alam kong sa totoong buhay, marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng ganitong uri ng sakit at pagtatakwil. Ngunit ang sakit na yon ay napalitan ng init at pag-asa nang makita nating muling tumayo si Amarisa, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga Amarisa
Sa totoong buhay, mga taong nagmamahal nang walang kapalit at nagbibigay ng liwanag kahit sila mismo ay nasa dilim. Nais kong ipaalala na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang uri ng kalayaan na tanging matatapang lang ang makakakamit. Ngayon, mayroon akong isang tanong na nais kong iwan sa inyo. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Amarisa, magagawa mo rin bang tanggapin muli si Leandro at ang kanyang pamilya matapos ang lahat ng sakit at kahihiyan na idinulot nila sa iyo? O pipiliin mong talikuran sila ng tuluyan at sarilinin na lang ang iyong tagumpay? Gustong-gusto kong marinig ang inyong saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong kwento o opinyon sa comment section sa ibaba. Kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, sana ay i-like at i-share ninyo ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na puso na nangangailangan ng kaunting pag-asa. Hanggang sa muli, ito ang inyong tagapagkwento. Nagpapaalala na laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. Paalam at maraming salamat.